So yun guys, nagle-layout na kami, no? Mapapansin nyo na una talaga yung pag-ukay namin kasi yung layout. Kasi nga yung sitwasyon, maraming tambak pa kaming inayos dyan. At meron naman kaming basihan, meron tayong plano na sinusundan, kaya alam naman natin saan tayo banda mag-ukay. So ginagawa lang namin dito is ini-eskwala namin yung layout namin. Yan. So phenolic board ang gamit natin dyan. Syempre mas maganda isang buong plywood talaga yung gagamitin para magsisilbi siya pinakamalaking eskwala na pwede nyong gamitin na yung plywood sa pag-layout. Yun yung ating ginagamit yan. So dahil nakapag-layout na kami dito, siyempre is nakapaghulog na rin kami ng mga bakal namin, no? Yung parilya at itong mga bakal ng poste natin. Ayan. Para i-ready naman sa pagbubuhos ng pundasyon. Ayan. At dito makikita nyo nagbuhos na kami ng pundasyon namin. Ayan. So nakapag-start namin magbuhos ng foundation namin kahapon mga kabahay, no? At inubuhusan na lang yung actually tapos na yung huling foundation natin doon. So ganito yung nangyari. Ang ginawa namin diskarte dyan is instead na magforma pa kami ng maliit na gumawa pa kami ng forma na phenolic, pinasinta ko na lang ng hollow blocks. Ang purpose nun kasi mamaya pag nabuhusan namin yan, pwede na namin agad tabunan kasi kailangan namin lumuwag yung aming nilalakaran. Nakita nyo maraming tambak para may balik na makapag-backfill na kami ng mabilisan. Mamaya lang mababackfill na namin yan pagka nabuhusan namin to. Yan kasing level na yan, yan ang level kung saan magkukonek yung ating FTB o yung puting tie beam natin, no? So ganyan discarding ginawa natin. Hollow block ang pinamporma instead na kahoy at phenolic para makapag-backfill kami kaagad, mabawasan namin yung lupa dito. So inuna namin itong isang row, itong 4. Okay na yan, okay na lahat, no? Tapos mamaya yung iba, yung dulo na inaasintahan na rin ni Dan. Tapos yung mga ibang poste na assembly na yung mamaya, makapag-start namin doon sa kabilang side. Okay, so yun, no? Nagamit na natin yung ating mixer. Ayan, kaya napabilis yung ating pagbubuhos. Tutok lang siya sa mga butas, no? Ay, gumawa lang kami ng alulod na yero. Okay? Yan, so update tayo sa ginagawa natin dito sa Dao mga kabahay, no? Ito yung nakaraan na pinakita natin, nabusan na yung 3 poste. Tapos yung sa kabilang side naman, nabuhusan na rin lahat kahapon. So pakita ko sa inyo. Ayan, sinimulan na rin yung paghuhukay ng para ito sa ating puting tie beam, no? Ito yung pinakalas na poste na to, maliit lang kasi yung main structure lang ng houses ito. Itong extension na to is gagawa lang ng maliit na bodega dyan. So maliit lang din yung poste dyan. At ngayon lang siya nabuhusan na yan. Katatapos lang. Ito naman kahapon pa, no? Ganun din ginawa natin diskarte, nagasinta na kami hanggang doon sa level ng ating puting tie beam. At binuhusan at sinama na rin sa buhos at natambakan na rin dito sa gilid. Ayan, ganun din ito. Hanggang doon. So 4 yan. Ayan. So may bago tayong mga kasama kasi hindi na natin pinapasok yung dalawa natin labor, no? Hindi na rin naman din sila pumasok, no? Hindi sila nagpaalam. So pan 3 days na nilang absent ngayon. So kailangan na natin silang palitan pagka ganun. Malamang sa malamang hindi na talaga sila papasok, di ba? So yung ina-assemble nila babang wili na poste na yon, ganito rin kalaki yon, 400 by 400 o 40 by 4 ay 400 by 250 o 40 by 25 cm. Tatlo yon, isa dito sa gitna nito, isa dito sa gitna nito, at isa banda doon. So meron pa tayong 3 bubutasan sa bandang gitna. Ang problema lang, yung challenge natin, napakarami ng tambak. So ang plano, pagka natanggal lahat ng gamit dito, lahat ng lupa na yon ipapahakot natin lahat dito sa area na to. Para medyo lumuwag doon at makapag-ukay sa gitna. So yun ang goal natin this week, araw ng Huwebes ngayon. Ang goal natin is hanggang Sabado, mabuhusan yung 3 poste rito. Okay, so baka yung ibang tambak niyan ipapadala ko muna dito sa part na to. Papatanggal muna natin itong mga kahoy na yan. Okay guys, so update tayo dito sa Dao project, no? So nakita nyo dito sa gilid natin yung mga tambak doon para makapaghukay kami ng mga pundasyon namin doon sa 3 poste sa bandang gitna. Tinanggal namin lahat ng
ano doon ng lupa na pinaghukayan. Dinala muna namin dito para makilos kami. Kasi pagka nandun yan, hindi kami talaga makakapaghukay, no? Pero naka-ready na yung ating mga bakal ng poste natin. Yung tatlo pa yan. Papakita ko sa inyo. Yan, malaki na yung niluwag. O nga pala, nakagawa na rin kami ng barracks namin dito. Ayan, no? Para may silungan sa sobrang init. Kinalas na namin yung bubong doon. Yan ang ginamit namin dito. So ginagawa na rin yung mga stirrups natin para sa ano yan, puting tie beam natin, which is yung ilalagay natin dito paikot. So dito natanggal na yung mga buhangin dito. So lumitaw na yung dating flooring. Ito yung dating flooring ng kabahayan. So magbubutas kami ng isa dito. Ito na yung layout namin. Magbubutas kami ng isa dito, pagkatapos isa doon, kasi magiging kwarto ito. So 3 meters na kalahati. Tapos may isa pa tayo dito sa may bathroom. Sambutas pa banda rito, no? Yan. So yun muna yung update ngayon mga kabahay. Ayan, inaalis na lang namin tong mga huling tambak dito para mabuhusan lahat ng pundasyon. Okay? So guys, nabuhusan namin yung dalawang pundasyon pa dito, yung dalawang poste. Ayan, nabuhusan namin yung kahapon. Tapos mamaya bubuhusan namin yung panghuli dito sa may bathroom. Bali itong part na to kasi kwarto ito eh. So kahapon pa namin nabuhusan, tapos ngayon nasintahan na namin yung para sa forma niya, yung CH bit, para mabuhusan din namin mamaya. Yan yung level ng ating puting tie beam. Okay. So nahukay na rin yung para dito, tatawid yan para sa ating tie beam. Yan. Ayun din sa corner. So level na yon para sa tie beam. Yung sa corner nabuhusan na, no? Yan. Ayan, yung nga pala, nagpakain yung ating boss, no? Kaya bumili tayo ng chooks to go, baka naman, no? Ayun. Dalawa. Kaso umuwi yung dalawa, no? Tapos doon sa birthday yan sa may tindahan, binigyan kami ng tilapia. Bawi! So break time muna guys, no? Umuwi yung dalawa, mamaya pagbalik na natin siya bibigyan ng chooks to go. Alright, o yan, thank you ulit sa mga boss natin at nagpakain ngayon kasi holiday ngayon pero walang holiday dito sa amin. Ayan, yung mga matitibay pumasok pa rin. Alright. And guys, update tayo dito sa ginagawa natin sa Dao project, no? O nga pala, hindi ko to ipapakita sa inyo, nakakalimutan ko. Ayan nga pala, may patarpaulin na tayo rito. Ayan. Ayun, no? Yan, di ba, no? Tractor. Okay. O nga pala, guys, hindi ko na ipakita sa inyo yung pagbuhos namin ng tie beam, no? Tinamaan kasi tayo ng trangkaso, no? Pero ng kaso tayo, pero pakita ko na lang sa inyo, fast forward na tayo. So naka tie beam na tayo, ayan. Ayan, tinatabo. Ito dati itong Poso Negro, ito yung Poso Negro nila dati, no? Napakalalim din. At halos wala pang laman, no? Pero tinabunan na namin kasi hindi magandang may Poso Negro ka sa loob ng bahay. Kahit na hindi na ito gagamitin, pagka meron kayo mga Poso Negro sa loob ng bahay, kasi nagiging siyang, ano ba yun, yung methane gas, so yung parang LPG. Tulad nung pagsabog doon sa Robinson dati, naiipon yung na gas, no? Kaya hindi maganda mag-iiwan pa tayo ng Poso Negro dyan kahit hindi na gagamitin for safety. So pinagiba natin at pinatabunan. Ito yung tie beam natin, no? Ayan, mapapansin nyo sa gilid. Ayan, yun yung ating puting tie beam. Pupunta tayo banda doon. At saka fast forward na talaga tayo kasi nagpo-forma na kami ng poste at kahapon nakapag-boost na rin kami umaga. Ayan, tingnan nyo gano'n ka-solid yung ating poste, no? 250 by 400 o 25 by 40 cm. So natanggalan na ng forma to kasi nililipat namin sa kabila. 3/4 yung gamit natin na pamporma, no? Na pinolik. Ito baka bukas na namin tanggalin. Hapon na to nabuhusan kahapon. Tapos doon sa may side ng firewall, na magiging yan yung magiging firewall. So nagpo-forma na sila bakang wheelie doon. Kung mapapansin nyo nga pala, yan, may mga nakabang na bakal. At saka kung mapapansin nyo yung puting tie beam natin is wala nakausli na mga dowels para sa sintada ng hollow blocks. Kasi meron pa tayong gagawin na rito. Ayan, hindi na siya, usually pagka may puting tie beam, doon na rin pinapatong yung CHB, no? Pero siyempre sinusundan lang natin yung plano. Doon kasi sa plano, after ng puting tie beam, meron pa tayong wall putting. So instead na wall putting muna kami, nagposte muna kami. Para hindi na mapuputol doon sa wall putting yung buhos ng poste. Nakakonekta talaga siya doon sa tie beam. So mula tie beam, nakabuo siya, buo siya. So yung abang namin na bakal para naman sa wall putting yun. Yung wall putting kasi ang dadalhin lang nun, mga dalawa or tatlong layer ng hollow blocks and then floor level na.
At hindi na tayo gagamit uli ng CHB ng hollow blocks. Kasing wall natin dito, after ng flooring guys, gagamit na tayo ng AAC. So yun ang aabangan nyo, no? Yung paggamit namin ng AAC. Kahit kami first time namin gagamit. So pupunta yung company rito pagka nag-deliver. At isa-seminar at training din nila kami. So ipapakita ko yun sa inyo sa vlog. Kaya sana abangan nyo yung mga kabayan, no? So yun yung progress ng ating trabaho. Yan. So yan guys, update tayo dito sa DAO project, no? So makikita nyo nabusan na lahat yung ating poste. So medyo malat pa yung boss ko, no? Medyo inuubo pa tayo. Then oo nga pala, nakapag-tie beam na rin kami. Ay, wall footing pala yan. Ito yung wall footing natin. Tapos mag-asinta na ng CHB na number 6 sedan. Wall footing ito, no? Yung nauna namin binuhusan is footing tie beam naman yun. Ayan. Nakapaikot na tayo ng wall footing yan. Ayan yung ating mga poste, solid na solid, oh. Ayan, walang ampaw. Tapos sila Ariel, inumpisa na nila yung pagporma ng biga. Ayan, sa taas. Paikot yan dito. Para yan sa preparation ng slab, no? Hanggang dito sa part na to, naka-slab tayo hanggang doon, pupunta doon. Okay. So yun, pagka nakapag-asinta na rito, paikot, no? Pwede na siguro sunod yung plumbing basta hindi tayo nakakasagabal dito sa mga nagtatrabaho dito sa taas. Tayo yung babanat niyan. Okay? Okay guys, so makikita nyo, nagbibiga na kami, no? Nagbabakal na kami ng biga namin. So 16mm yung ginamit natin dyan. Papansin nyo, 246 anim, no? Pero meron pa tayo mga L/4 at L/5 dyan na 16mm. Tapos dito makikita nyo, yung sa kabila na yung balcony yun, no? At the same time, siya yung canopy dito sa ibaba. Yung forma na yun nandun. Dito naman sa part na to yung hagdan. Sisimula rito sa poste na to. Papunta dun sa nakikita nyong opening. Itong poste na to, itong dating poste, kikibahin din namin yan. So dito mag-umpisa ang hagdan. Papunta rito. Ito yung opening ng hagdan. So wala ito, no? Putol to, no? Nakaka-cantilever tong slab na to. Nilagay lang tong forma na yan para sumampa rito, syempre. Syempre tutukuran pa namin dito yan. Tapos nakikita nyo to, yan yung hangganan ng hagdan. Yan, sa huling step. Ayan yung pagbabakal natin. Dito nakasara na yung ating mga biga. Ayan. Tapos dito. Ayan, ginagawa nila ba pang wheeling forma rito. Ayan, katatapos na namin magkape-kape. Kahit mainit, kontrabal saw-saw. So yun guys, no, siguro sa next video natin, ito na muna yung gagawin natin part 2. Sa next video natin makikita nyo sa part 3 natin is yung pagka dumating na mga steel deck, mag-steel deck na kami rito para sa slab. And then yung next naman is yung pagbubuhos na ng biga at slab. Monolithic yung gagawin namin dito. So isang buhusan lang to, abangan nyo yung mga kabahay. Okay?